ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda sa Pilipinas na aking bayan. Lantay na perlas ng silanganan, waring na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Magandang araw po mga kaibigan. Ang ating kaharap po ngayon ay walang iba kundi ang isang matalino nating kasama pagdating sa kalupaan ng Pilipinas. Walang iba kundi si kasamang Danny Brenaesao. Maraming salamat Kadani at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon para maliwanagan ang sambayan ng Pilipino. Maraming problema ngayon sa ating bansa kung bakit maraming mga pinaalis sa lupa. Halimbawa yung sa Baguio, sa Visayas, no? At ang tila nakakakukupan ng mga lupang ito ay yung mga tinatawag na oligarko. Pwede po bang gabayan mo kami para maintindihan namin talaga ang tunay na istorya ng kalupaan ng Pilipinas? Ako, alam nyo, kasamang Camilo, Cynthia, napakaganda talaga ng ito, ng paksang ito. Kasi dito ho, sa ating mga pag-uusapan ngayon, itong mga ibubulgar ho natin, hindi ito napag-aralan sa mga law school. Marami na ho tayong mga abogadong nakausap mismo. Dito sa pwestong ito, international lawyer pa, siya ho ay talagang nagtapat sa atin na hindi nila ito napag-aralan sa law school. Tayo ho kasi, dahil tayo biktima rin ng isang rejectment case dito sa Quezon City, kaya ho tayo talaga nagsikap na gumawa ng sarili nating research. At sa almost 30 years sa ating mga ginawang mga research, naging dahilan naman para tayo ay makagawa ng tatlong libro regarding dito sa mga anomalyang mga pag-i-issue ng mga certificate of title na wala naman palang pinanggalingan titulo ng lupa. Alam nyo ho, nagpugat lahat ito. Itong sinasabi natin mga pandarambong ng lupa. Dahil tayong mga Pilipino ay na paniwala sa isang maling mga interpretasyon ng batas ng certificate of title daw ay titulo ng lupa. Yan. Paano ho nagamit ito ng mga mandarambong ng lupa, pamunahin itong mga oligarko. Alam naman ho natin yung nakaupo ngayon sa Senado. Diyan sila yumaman at pinakamayaman ngayon sa sa bansang Pilipinas. Ayun ho yan. Ito ho, hindi na natin kailangan pumunta pag naintindihan nyo ang mga bagay nito. Hindi na natin kailangan pumunta sa sa RD o Registry of Deeds, LRA. Lolokohin lang tayo ng mga taong yan. Matagal ko nang hinahamon ng public debate yan, pero ayaw nilang lubutan. Kasi bakit ho? Alam talaga nila yung mga kawalang hiya ang ginagawa nila, yung mga panloloko na ang talagang lumalatay ito sa mga mahihirap nating kababayan. Kasi may batas po tayo na ito naman ay para bang nababaliwala pagdating sa korte. Ano ho ba yung batas na pinaiiral sa ilalim ng torrent system? Ito ho ay yung tinatawag natin mga jurisprudences. Pag sinabing jurisprudences, diba, pati yung mga judge, kailangan ding pasaklaw dito sa mga batas dito. Na ano ho ba ang talagang sinasaad ng batas?
na katulad ng sinasabi niyo nga, sa Baguio. Pero niyo 50 years na nagsasaka yung mga igurot doon, may lumutang na lang na claimant na nagngangalang Carino, ipinakita na ano, oh, ako, meron akong titulo ng lupa. Umalis na kayo sa lupang yan. Dahil wala namang kakayanan na may babayad sa abogado at sa mahabang proseso sa labanan sa lupa, natalo itong mga kaawa-awa dating mga katutubo na sana ngayon nagagamit pa yan sa produksyon ng pagkain. Tignan niyo po yan. Dito lang, sa ano, tinulungan natin sa Orion Bataan, mga magsasaka ho yan. Ang ganda ng mga pananim nila kasi pag sila umaani, nagpapadala sa bahay ng kanilang mga inani. Ang gaganda ng mga talong, ang gaganda ng papaya, ng okra, at saka iba pa nilang mga pananim. Kasi napakaganda ng lupa eh. Ngayon, ano nangyari? Dahil yung kalaban nila, si attorney, sasabihin ko na pangalan. Oo, Federico Pascual. Oh, yan. Ano ho yan? Nagbayad sa korte yan. Oo, alam ho natin ang lahat ng mga kawalang hiyang yan. Kaya hinahamon ko nga yung ano nito eh, yung judge na nag-render ng desisyon. Na ano ho? Aba, mag-public debate ho tayo, wag dyan sa korte. Itayo nyo ang certificate of title nino, ni Federico Pascual, itutumba ko naman yan. Wala ho eh. Ano ho ba ang sinasaad ng batas? Meron ho ba siyang titulo ng lupa para angkinin yan? Aba, ang sinasaad ho ng batas, a person who claim real property is duty bound to clearly identify the land in accordance with the title on which he anchors his right. Anong sabi ng batas? Kung sino man ang nag-aangkin ng lupa, dapat ipakita mo ang alin? Ang sertipiko? Hindi ho, ang titulo ng lupa. Sapagkat dyan sa titulo, nakaangkla, nakasalig ang iyong karapatan. Hindi sa certificate of title. Teka muna, ano po ba itong kaibahan ng certificate of title at saka ng titulo ng lupa? Ayon na rin sa batas. Ito ho, ang sabi ng batas, a certificate of title is a mere evidence of ownership. It is not the title to the land itself. O, tingnan nyo ho. Ebidensya lang ito ng titulo ng lupa. Pag sinabi kasing ownership, ito ho yung titulo ng lupa. So, itong ebidensya ay inisyu ito sa pamamagitan ng titulo ng lupa. Sapagkat may batas ulit tayo. He secures his certificate by virtue of the fact that he has a fee simple title. So, ito. Yung pinagkakaloob pala, itong sertipiko ito, sa bisa ng isang titulo ng lupa. Yan. Kaya kita nyo, malaki ang pagkakaiba ng certificate sa titulo ng lupa. Sapagkat ang titulo pala ay ini-issue ito sa bisa ng isang titulo ng lupa. Paano ho nangyayari ng isang titulo ng lupa ay naipagkakaloob? Ganito ho yan. Marami rin ang nakakalam ito. Halimbawa, ako po ay mayroong isang titulo ng lupa. At gusto kong iparating sa lahat ng ating mga viewers ngayon, listeners, na na ang titulong inisyu lang sa balat ng Republika ng Pilipinas ay mga Spanish title lang. Wala nang iba. At yan ho, meron na tayong pag-aaral dyan siguro sa ibang mga pagkakataon na nakasaad sa 3 konstitusyon yan. Inadapt ng 3 konstitusyon, iginagalang nila ang Spanish title. Kaya wag po kayo maniniwala sa ibang mga kwento-kwento na pinawalang bisa. Mamaya ho, alamin natin yan kung ayan ay may katotohanan. Yung sinasabi nilang pinawalang bisa raw ang mga Spanish title. Hindi ho, nananatili ho ang bisa niyan, yung mga Spanish title na ho yan. Wag ho kayong maniniwala doon sa sinasabi ng iba na pinawalang bisa raw ni Marcos. Hindi ho tanga si Marcos para ipawalang bisa niya sapagkat alam niya ang Spanish title, hindi pwedeng ipawalang bisa ho yan. So, ayan ho yan. So ngayon, balik ulit tayo rito sa kaibahan ng Spanish title at saka ng titulo ng lupa. Kunyari ho, balik ko tayo sa tinatawag nating sa torrent system. Tatandaan ho natin, ang torrent system, hindi ho ito ang original registration ng titulo ng lupa. Ito ho ay muling pagpapatala, re-registration ng mga titulo ng lupa na kung tawagin natin yan ay Spanish title. Katulad ng titulo de informasyon posesoria, titulo con el estado, kaya ho yan,
titulo konsesyon espesyal. Ayan yung iba't ibang titulo ng lupa na iginawad ng hari ng Espanya doon sa mga taong nakagawa ng kabutihan sa hari ng Espanya. Ayun, naglingkod sa hari ng Espanya. Kaya nila nakamit yung titulong yan. So ngayon, kung ako, meron akong titulo ng lupa na ito ay na-rehistro. Ang original registration hindi ho yung sa torrent system. Re-registration lang. Sapagkat nung panahon ng Kastila, meron na rin silang tinatawag na rehistrasyon ng kanilang mga titulo ng lupa sa ilalim ng Spanish Mortgage Law. Ayan ho, yan. Kaya dito huwag ho nating mapagkakamalan ng ang torrent system ay original registration. Kasi sa mga nababasa ho nating mga referensya, sila, yung mga author, lito rin. Sinasabi nila, ang original registration ay ang torrent system. Hindi ho. Ayan ay re-registration sapagkat meron na naunang rehistrasyon ng mga titulo noong panahon ng Kastila. So ngayon, balik ko tayo sa registration sa ilalim ng torrent system. Kasi dito marami hong dito nasiraan ng ulo Kung ako mayroong Spanish title, para ako makapagparehistro, magpapail ako ng petition sa court para may tala ang aking titulo ng lupa. Sa petisyon, para sa rehistrasyon ay sasubiti sa korte, kasama siyempre dyan ang titulo ng lupa, kasama ang tax declaration, kasama ang plano. Ayun ho yan. So ngayon, pag ako nakapag-file ng aking petisyon, tatatakan ng korte yan ng land registration case number. Ayan ho yan. Kaya sinasabi ko ito kasi baka mamaya ay madaanan natin yan regarding sa mga problemang ini-issue ngayon ng mga certificate of title. Yung mga bagay na yan, maliit. Pero ito ang magsisilbing susi regarding doon sa mga pagdating sa korte ng tinatawag natin pagre-resolba ng kaso. Napakalaking bagay ho yan. Kung titignan natin para maliit pero hindi ho. Ayan ang magsosolve ng kaso. Yung sinasabi sa inyo, ng registration case number. Ibig sabihin, meron talagang taong nag-file ng petition sa korte. Na tinatakan ng land registration case yung kanyang inihaing petition sa korte para yung land registration case na yun tumutukoy talaga sa kanya yun doon sa kasong pagpapatala ng kanyang titulo ng lupa. Ngayon, itong itong tinatawag nating mga dokumentong ito, nagpo-provide ng kopya ang court sa LRA. Ngayon, dati, pinakaunang pangalan niyan ay General Land Registration Office, naging Land Registration Commission, naging National Land Titles and Deeds Registration Administration, na ngayon ay LRA na. So, ayan yan. Ngayon, ang LRA ang bahala sa publication sa dyaryo in general circulation. Ibig sabihin, general circulation, naaabot ang lahat ng sulok ng bansa. Ayan ho yan. At ipinapublish din yan sa official gazette. Kaya itong registrasyon na ito, yung titulo ng lupa, hindi ho basta ito registrasyon lang. Kunyari ako, registrasyon sa COMELEC, na yung araw din yun, maaaring makuha mo na yung yung ID, o kaya nai-registro ka na sa ng COMELEC. Ayan ho yan. Kasi dito ho sa registrasyon ng titulo ng lupa, inaabot ho ito ng maraming taon. Taon ho binibilang ho nito. Kasi bakit ho? Ito ho kasi ay tinatawag natin in rem proceedings. Ano yung in rem proceedings? Ito ho yung sinasabi natin pagdinig ng kalupaan laban sa buong mundo. Ayan ho yan. Kasi ini-invite ang lahat ng may interest sa lupang ito na ito ay sagkaan nyo, yung gagawin nilang pagpapatala ng kanilang titulo ng lupa. Ibig sabihin, sila mag-oppose doon sa gagawing registration at pupunta sila sa korte, magsasubmit din sila ng kanilang opposition papers. Para patunayan na ang titulong ito talaga ay walang bahid naman ng pagdududa. Kaya ang tawag ko dito quieting of title. Nakasama sa, alam niyo ba kasi, iba nami-misinterpret ang quieting of title. Pero dito, kaya sila sabing quieting of title. Pag sinabing quieting of title, kung i-interpret ho natin sa salitang Tagalog yan, medyo mahaba-haba. Ito ho yung pag-aalis ng anumang lambong, ng anumang pagdududa doon sa titulo ng lupa. Kasi nga maraming ho dyan maaaring maging mag-oppose, oposisyon sa pagpapatala ng lupa. Sasagkaan nila yan. Kung maaari ay talagang magsasabit din sila ng kanilang mga ebidensya. Para na
hindi maitala yung titulo ng lupa niya. Ayan ho yan. Kaya matagal ho inaabot yan, mga taon. Kaya ayan ho yung tinatawag natin in rem proceeding. Sa in rem proceeding ho yan, dyan tinatanggalan ng anumang pagdududa. Kasi pag ibig sabihin, kaya kapag ang isang titulo ng lupa ay binalidate, kinumpirma ng registration court, pag sinabing kinumpirma, gagawa siya ng isang desisyon, pabor doon sa tagay ng desisyon. Kasi kung hindi naman talaga matibay yung mga ebidensya nitong mga may interest din sa lupang yan, ay mababaliwala yan. Gagawa ng desisyon ang registration court, pabor doon sa applicant. Pag naging final yan, within 15 days, gagawa siya ng order. O-orderan niya ang LRA na gawan mo na ito ng decree ng registration, decree of registration. Dito ho, maraming nagugulumihanan, nalilito. Kasi ang akala nila, ang decree of registration, kasama na rin dito yung mga ini-issue certificate of title. Hindi ho. Sa decree of registration, kapag na-issue yan, ay na sinasabi nating katapusan ng pagpapatala ng Spanish title. Diyan natatapos ang rehistrasyon ng Spanish title sa decree of registration. Saan kinukuha yung nilalabas ng decree of registration? Yung mga vital, yung mga mahalagang informasyon na nandoon sa Spanish title, kinukopya yun at itinatala doon sa tinatawag nating decree of registration. Na nandoon sa decree of registration na rin yung case number, yung record number, kung saang kung ito dininig, kung saang lugar ng korte na dininig, kasama na rin yung date of promulgation ng judge, kung anong date niya, ito, nirender yung kanyang decision, at saka yung pangalan ng judge na nandun sa decree of registration. Ayun yan. Pagkatapos na nagawa yung decree of registration, ulitin ko, pagtatapos na yan ng registrasyon ng Spanish title sa decree of registration. Kaya napaka-important na yung decree of registration. Ngayon, ililipat naman yan, itatranscribe doon sa sinatawag nilang official certificate. Na yung official certificate na yan, ayan yung original certificate of title. OCT. Na dapat, saan manggagaling yun? Yung lahat ng informasyon na yon, yung vital information na sa decree of registration, ililipat doon sa OCT. Kaya may batas na naman tayo dyan. A certificate of title shall be a true copy of the decree of registration. Ayun ang batas. Kasi bakit? Kasi kung ano yung makikita mo sa decree of registration, dapat nandun na rin yung mga vital information na nasa certificate of title. Ayan yan. Kita nyo, napakalinaw. So ngayon, pagkatapos na magawa ang original certificate of title, kita nyo na-explain na natin paano na-i-issue ang isang certificate of title. Sa pamamagitan pa pala ito ng pagpapatala ng isang titulo ng lupa. Na kapag ang isang titulo ng lupa binalidate ng registration court, ano yan? Ang kasunod na yung issue dyan, decree of registration, at kasunod na yung titulo, certificate of title. Kaya may batas nga tayo eh. He secures his certificate by virtue of the fact that he has a fishing title. O nakakamit mo, ang alin, ang sertipiko sa bisa ng isang titulo ng lupa. Ayun na nga, pag idinaan sa registrasyon sa ilalim ng torrent system. Kaya nai-issue, tinatawag nating certificate of title in OCT. OCT yan. Bakit OCT? Di marami na dito eh. Papaliwanag natin yan. Bakit OCT? Kaya dito, sabi nila OCT, Original Certificate of Title. Kaya sinasabi nila, ang torrent system, Original Registration. Hindi ho. Ang ibig sabihin ng OCT, ito yung kauna-unahang sertipiko, original, kauna-unahang sertipiko ng titulo na inisyo doon sa taong nagpatala ng kanyang titulo ng lupa. Ayun ang ibig sabihin ng OCT. Hindi ang ibig sabihin nito, original na rehistrasyon. Hindi. Sapagkat ang original na rehistrasyon, ulitin ko, ito yung rehistrasyon
yun na isinagawa nung panahon ng Kastila sa ilalim ng Spanish mortgage. Marami hong nito dyan. Sorry na lang ho sa mga abogado, yung mga na naririnig ko ng mga nagbablog dyan, kung minsan ho mali ang kanilang interpretasyon sa original na certificate of title. Ito ho yung original na sertipiko na inisyo sa ilalim ng torrent system. Yan ho, para patutuhanan yung isang titulo ng lupa. Ayun ho yan eh. Kaya sinabi certificate, nagpapatutuo, nagpapatibay, nagpapatunay sa isang titulo ng lupa. Kaya meron ho tayong jurisprudence naman dyan, batas, na a certificate of title implies that the title is quiet. Katulad na sinabi ko sa inyo, ano ibig sabihin ng quiet? Inanisa ng ano bang pagdududa o lambong. And it is perfect. Wala itong kamalian. Absolute, lubos, ganap, and indivisible. Ano yung ibig sabihin indivisible? Yung titulong yun, ayon doon sa sinasad ng certificate of title, hindi na pwedeng ipawalang visa. So, ayan ho yan. Oo, ang purpose ng pag-i-issue ng certificate of title. Kaya malaki ang pagkakaiba ng certificate of title sa titulo ng lupa. Kita nyo, paano nyo sasabihin sa korte? Yung mga abogado na certificate of title daw, ito ay ownership ng lupa. Hindi ho yan. Magkaiba nga. Sabi nga sa isang kaso, Litigation versus Court of Appeals. By title, the law refers to ownership represented by that document. Sabi natin, pag sinabing title, ownership ng lupa yan. Hindi sinasabing by certificate, ito ay ownership ng lupa. Kaya maring sabihin sa inyong mga nilalagay na desisyon na kapag may i-presenta sa inyong ay certificate of title, lalo na kung ito ay certified copy ng galing sa RD, ito na ang ownership ng lupa. Mali ho yan. Hindi ganyan na sinasaad ng batas. Maling-mali ho ang inyong interpretasyon regarding sa bagay na yan. Diyan ho ngayon nagkaroon ng massive fraud ng sa pandarambong ng lupa. Bakit ho? Alam niyo naman sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay may pera, madali kang magpagawa sa RD ng certificate of title kasi hindi na idinadaan sa pagdinig yan eh. Ganito ho yan. Kunyari, nagawa na ho, ang original certificate of title. Ang gagawin ng LRA, in-duplicate yan at saka original copy. Merong copy para doon sa owner, merong original duplicate, original copy na maiiwan sa RD. Ipadadala ko ng LRA yan doon sa Registry of Deeds na nakakasakop doon sa kalupaan. Ayan yan. Ngayon, ang RD, ang gagawin niya, itatalayan doon sa kanyang primary entry book of records, itatalayan. Kaya, tatandaan mo natin, sa ilalim ng torrent system, dalawang klase ng pagpapatala. Yung pagpapatala ng titulo ng lupa, by virtue of decree of registration, dyan natatapos ang talaan ng titulo ng lupa. Ayan ay in rem proceeding, na ayan ay dinaan sa pagdinig laban sa buong mundo. Yan ho yan. At meron namang isang klase ng patalaan ng OCT, Certificate of Title, na ipina-forward nga yan doon sa RD ng LRA. Itinatalayan doon, inihahanda yan para doon sa tinatawag nating subsequent registration. Ano ba yung subsequent registration? Kung nagkakaroon ngayon ng bentahan ng kalupaan, dyan na ngayon nag-i-issue ang RD ng Transfer Certificate of Title. Ayan yan. Kunyari, naibenta ng kabuuan o kaya ng parsela lang yung kanyang kalupaan. Ang gagawin ng RD, mag-i-issue ng Transfer Certificate of Title. Ibig sabihin nun, ito ang sertipiko na nagpapatunay na yung kalupaang yan ay naisalin yung ownership doon sa isang tao. Ayan yan. Kaya ayan, tatandaan ho natin, ang RD, yung ini-issue niyang Transfer Certificate of Title, hindi na ho ito yung in rem proceeding. Kasi hindi na idinadaan ito sa korte between the buyer and the seller. At saka nung RD lang yan. Kasi meron
tayo nakikita na programa sa TV na sinasabi in rem proceeding pa raw itong pag-i-issue ng transfer certificate of title. Hindi na ho in rem proceeding. Wala nga naman pagdinig ng korte pang pag-i-issue ng ng TCT. Ini-issue na lang ng RD yan pag naibenta mo yung kalupaan. May deed of absolute sale kayo, pakita mo sa RD yan, nabayaran mo na yung kaukulang mga taxes, i-issuehan ka na ng tinatawag natin transfer certificate of title. Kasi dyan, dito rin ang mga ibang mga kasamahan natin na mga karamihan na siyempre yung mga Pilipino hindi nakapag-aral ng batas. Sila ang hindi yung nakapag-aral nga ng batas lito kasi hindi naman talaga na ito sa kanila yan lalo pa kaya tayong mga ordinary Pilipino. Kaya itong gusto kong linawin ang malaking kaibahan. Ngayon, ito na. Kaya pala, itong mga oligarko, itong mga politiko, ang lalaki ng mga kalupaan. Kasi bakit? Kaya nilang atasan o tapalan yung RD. RD, ito, envelope. Ang kapal ng envelope. Pwede bang gawan mo ko ng certificate of title? Actually, hindi certificate ang tawag nila dyan titulo ng lupa. Kasi sa mga ahente ng lupa, yung mga broker, titulo ang tawag nila. Mga judge, titulo. Abogado, titulo. Kasi bakit? Dyan tayo nailigaw ng almost a century. Almost century yan. Na nailigaw tayo mga Pilipino. Ako dati ganyan din Nung hindi pa ako nagre-research ako sa mga bagay na ito, ganyan din. Ang tawag dati yan, titulo ng lupa. So, malaki pala ang pagkakaiba ayon sa batas. Ang ginagawa pala natin dito, pagsalungat sa batas. Sapagkat hindi natin kinikilala na ang titulo ay hindi natin kinilala natin na ang sertipiko ay titulo ng lupa. Sabi ng batas, hindi yan titulo ng lupa Yan ay lang, ebidensya ng titulo ng lupa. May batas pa tayo. He does not obtain his title by virtue of certificate. Kita mo? Hindi mo nakakamit ang titulo sa pamamagitan ng sertipiko. Kita mo yan? Bakit ngayon sasabihin mo? Siya ang owner ng lupa dahil meron siyang certificate of title. Siya may titulo ng lupa. Bakit ginagawa mong titulo? Yung sertipiko. Sabi ng batas he does not obtain his title by virtue of certificate. Kita mo yan? Dito, dahil sa mga kamangmangan na maraming Pilipino, ayan na, lumawak na ang land grabbing sa buong Pilipinas sapagkat napakadaling bayaran ng RD dahil walang gagawing pagdinig yan between doon sa oligarko o kaya doon sa kurap na politiko. Babayaran lang ng RD, tapos na. Wala na. Papatungan lang nila kung ano yung mga kung ano man yung existing na ron na mga talagang naka-record doon sa kanilang patalaan ng mga conveyance ng mga property. Ayun yan. Tatapat lang dito sa Quezon City. Yung kasabahan natin si Carol nga natuklasan niya 3 patong Pero mo, nagkapatong-patong, isa-isang patong lang ang dami ng anak di ba? 3 pa yung pinatungan mo. Grabe na. Ganyan kawalang hiya ang sistema natin ngayon. Yung binaboy nila ang torrent system. Hindi ganyan ang sinasaad ng batas. Dapat, pag may may certificate ka, dapat may ipakita kang titulo ng lupa. Bakit ngayon? Wala silang na ipapakita titulo ng lupa. Sapagkat yan ay fabricated doon sa Registry of Deeds. Gawa-gawa lang yan. Kaya hinahamon natin sila yung mga kalaban natin ngayon sa korte. Pinagtatanggol natin ito mga mahihirap nating kababayan. Ilabas nila ang kanilang titulo ng lupa sapagkat ay sinasaad ng batas. Hindi yung ilabas yung certificate of title. Uulitin mo yung batas na appear no claims ownership is duty bound to clearly identify the land in accordance with the title on which he anchors his right. Dapat ipakita mo ang yung titulo, hindi sertipiko. Sapagkat sa titulo, diyan nakasalig ang yung karapatan. Sapagkat ang certificate of title, hindi ito pinagmumula ng karapatan. Bakit ngayon? Ginawa niyong ito ngayon ang pinagmumula ng karapatan. Hindi ba sa pagbebenta ng mga real properties? Kalupaan niya. Ang ginagamit natin, puro certificate of title. Certificate of title.
Okay, gamitin yan. Hanapin natin. Yung pinatutunayan. May pinatutunayan ito eh. Itong certificate of title. Hanapin mo ang titulo. Oh, bakit hindi na natin hinahanap ang titulo? Kasi dyan na tayo iminulat ng maling sistemang yan. Sapagkat yung mga taong nakaupo noon sa Second Philippine Commission, nandyan yung mga matataas na tao. Ayoko munang banggitin ngayon. Ano ho? Na sila kasi nakapagpa-issue sila ng certificate of title na walang pinanggalingan titulo ng lupa. Under nila yung mga registration court eh. Nasita sila eh. Ang sinabi nila, may hawak akong titulo ng lupa, umalis na kayo rito sa mga kalupaan yan sapagkat ako may-ari. Ayan ang naritin sa utak ng mga Pilipino. Yung sa tagal na ginagamit ng certificate of title ay titulo ng lupa, sa tagal ng panahon, naging titulo na rin ng lupa ang certificate of title. Ayan, hindi talaga ba intindihan ng karamihan, maski ng maraming judge. Pasensya naman sa mga judge natin. Kasi bakit? Pwede kong ipakita sa inyo yung mga ginawang mga desisyon ng judge. Na ginawa nilang ownership. Ang alin? Ang certificate of title. Na kung tutusin, ang certificate of title, ang daling makita. Ang ang kawalang hiyaan yan. Hindi ka na dapat magpunta sa sa LRA, sa RD. Dito lang sa Quezon City. Bakit doon sa certificate of title walang land registration case number? Doon pa lang, blanco eh. Kasi doon sa certificate of title, doon sa parting gitna, ayun ang trace back ng titulo ng lupa. Na kuminsan nakakalagkaan tignan ng mga judge o kaya ng abogado. Fill in the blanks yan. Dapat nakalagay dyan yung tamang impormasyon regarding dun sa sa titulo ng lupa. Kita nyo? Nakalagay doon. It is further certified that said land was originally registered on. Kita nyo ha? Actually, hindi lupa ang nirerehistro. Batay doon sa libro ni Noblesse Noblesse. Ikinorek niya yan. Sabi niya, ang inirerehistro ay ang titulo ng lupa. Hindi ang lupa. At saka sa iba pang dako. Kasi hindi naman ng Pilipinas lang eh. Ang gumagamit ng torrent system eh. Ang titulo ang nirerehistro at hindi ang lupa. Kaya itinatama natin yan. Nakalagay doon sa mga certificate of title. Wala na akong dala sample dito eh. It is further certified. Nakalagay doon ha. It is further certified. Lubos na pinatutuhanan ha. Further certified eh. That said land was originally registered. Tanggapin na natin na itong sinasabi nilang land, ito yung land title. Kasi ito talaga yung nirerehistro, yung titulo ng lupa. Kaya ka nga, pumunta sa torrent system eh, para i-rehistro ang inyong titulo eh. Hindi lupa, titulo talaga. Ngayon, it is further certified that said land was originally registered. Ito, hindi nabibigyan ng pansin. Originally registered. Pag sinabing original registration, panahon ng Kastila, di ba? Bakit ang sinasabi nilang original registration 1917, 1914, 1935? Aba, wala nang original registration ng Spanish title during that period. Ibig sabihin, wala kang ginamit na Spanish title sa rehistrasyon ng titulo ng lupa. Diyan pa lang makikita natin na hindi nabibigyan ng pansin ng korte itong mga isinaad dito. Alam na ho natin na ang certificate of title is the best evidence of ownership in land. Kung ito pala ang the best evidence of ownership, ito certificate of title, dapat paniwalaan natin ito. Dalawa ang pwede mangyari sa inyo. Parang witness ito eh. Pwede kang ilaglag ng witness, pwede kang itaas sa pagtibayin ng witness. Dito sa pagkakataon nito, inilalaglag sila ng certificate of title. Bakit? Walang original registration naganap 1914, 1917, 1935. Panahon ng Kastila yan. Isang malaking panunod. Pangalawa, walang land registration case number. Pag walang land registration case number, ibig sabihin, walang nag-file ng petition sa korte para maitala ang kanyang titulo ng lupa. Kasi lalagyan ka ng docket. Kaya sinabi ko sa inyo nung una eh, tatataka ng docket yan, number eh. Kapag ang isang tao ang nag-file ng petition para sa registrasyon ng kanyang titulo ng lupa. Bakit walang docket number? Ibig sabihin, wala siyang titulo ng lupa. Kaya wala nag-file sa korte ng land register ng kanyang titulo ng lupa. Yan yan.
Kaya blanco yung land registration case number. Eh, paano nagkaroon ng certificate of title? Bayad ang LRA o kaya RB. Kaya na-issue yan. Kadani, sa loob ng 30 minuto Okay. ay inyong naipaliwanag ang pinag-iba ng Certificate of Title sa title mismo. Ito yung unang serye natin ng pagkikipagpanayam sa inyo. At sa harinawa, sa susunod po ay sunod naman na topic ang ating Sige. tatalakay. Okay. Maraming salamat po, Maraming Kadani, salamat kasi sa pagbigay mo sa amin ng pagkakataong ito. Kasamang Cynthia. Okay. Okay. Katawan, Sige. Sige. yung bang binanggit ng Pangulong Duterte yung itsatsakwera ng Spanish natin, yung tinutukoy ba na yung mga Ayala Subul? Ay, baka si Pangulong Duterte ay nagkamali lang siguro. Hindi ko alam kung nagkamali tayo ng pagdinig o nagkamali tayo ng tinatawag na interpretasyon. Si Pangulong Duterte. Kasi hindi pwedeng ipawalang visa ang Spanish title. Kasi ang status ng Spanish title sa kanya pa lang Spanish title pa lang, sa kanyang uri, indivisible na ito. Mas matibay pa ito, lalong dinaan ito sa isang tinatawag dating pagdinig sa registration form na ito, kapag na-issuehan ka ng certificate of title, hindi ba ang sabi, a certificate of title implies that the title is quiet and it is perfect, absolute, and indivisible. Hindi pa pwedeng pawalang visa ang Spanish title. Sinugindahan pa yan. Ibig sabihin, dalawang confirmation na yan. Pangalawang confirmation sa ilalim ng towing system. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na ito ay pwedeng ipawalang visa. Katarantaduhan na yun. Ngayon, paano yung sinasabi nila? Ito nga yan. Kasi sa Cynthia, kasi baka mabitin. Hindi ba pina-invalidate ni Marcos ang Spanish title noong February 16, 1976? Ayun na naman, ang mga kumakalat dahil marami tayong nasusumpungan ganyan. Invalidate na yan, mga abogado pa, mga sa ahensya pa ng gobyerno. Basahin yung PD-892, hindi invalidation, discontinuance. Iba yung invalidation, iba yung discontinuance. Pag invalidation, pinawawalang visa. In discontinuance, pinahihinto. Bakit ganyan ang ginawa ni Marcos? Alam niya ang problema, tatandaan natin, ang Torrent system, ito ay in-implement February 1, 1903. February 1, 1903, tinignan ko ang census ng Pilipino. Kasi bakit ito tinignan? Makikita niyo mamaya ang kahalagahan niya. Kaya dito, ang haba ng research natin dito Hindi lang ito isang araw, taon ang binilang natin dito. Ngayon, noong 1903 pala, ang Pilipino nasa 7 million lang. Kasama na yung mga foreigner. Yan. Nung panahon ng Amerikano, 1903, kukunti ang tao. Mas kukunti ang tao nung panahon ng Kastila. Ayan yan. So ngayon, panahon ng Kastila, na mas kukunti pa ang tao, kukunti rin ang nabigyan ng hari ng tinatawag nating Spanish title. Ayan yan. Bakit natin sinabi yan? Kung tutuusin, nung inimplement ang Spanish, muling pagpapatala ng Spanish title noong 1903 under the Torrent system, siguro baka 5 taon tapos na yan yung registration na yan ng Spanish title. Sinagkaan pa. Meron pang isang Republic Act ang ginawa. Ito yung Cadastral Act 2259. Nang layo nito, pabilisin ang pagpapatala ng Spanish title. Ayan yan, nalayo nito to speed up. Dapat sana matapos na. 1930 pa rin, 1920 dapat tapos na. Base kasi sa investigasyon na ginawa ni Jolly Bugarin at saka ni dating LRC Commissioner Antonio Nobleja. Siguro kilala si Jolly Bugarin. Pinakasikat na nito. Na NBI, pumutok ang pangalan nito buong mundo. Kasi sa husay. Sa ginawa nilang investigasyon, nakita nila, panahon pa ni makapagalito nagkaroon ng massive fraud. Pandaraya sa issuance ng maraming OCD 01 to 100,000 na walang pinagmulang titulo ng lupa.
So, yan yan. Walang ina. Oo, walang ina. Walang ina. Walang ina. May anak. Oo, tangina. So, ayan yan. So, ang ginawa ni Marcos, nung panahon niya, siguro, ay nireport sa kanila nitong dalawang ito. Oo nga, no. 1903, 1976, 73 years na lumilipas, hindi pa rin natatapos ang rehistrasyon ng Spanish title. Samantalang kukunti lang ito, ayun pala, pinipiki na. Oh, meron tayong mga patutuon yan. Oh, 1970, 76 din. Si nakpil din ng apelyido eh. Nung kwan, na inilagay ko sa libro ko yan. Na, nakita ni Marcos, bakit ganito? Ang sistema, hindi matapos-tapos. 73 years na lumilipas. Kaya ibinagsak niya yan. February 16, 1976 na, discontinuance of the Spanish mortgage law in the use of Spanish title as evidence in land registration proceedings. Ayun yan. Kaya dito ho, maraming mga dapat malaman ng mga Pilipino. So itong sinabi noon ni Pangulong Duterte, pagpapahiwatig yata niya yun doon sa mga land grabber ng mga Ayala Subel ng lupa. So ngayon, kasi actually, ang mga Ayala Subel, walang hawak na Spanish title yan eh. Kaya yung kanilang mga certificate, walang basihan na Spanish title para may issue sa kanila yan. Oh, kaya yan eh, tinalo natin sila sa proceedings eh. 1972, tinalo natin sila eh. Oh, tatandaan natin. Ano nangyari dyan dito sa dito sa may Pilcoa? Oh, yan. Yung mga kunho dyan, parating kiniklaim na pag-aari daw ng University of the Philippines. Di ba? Kinukuha ng mga Ayala. Ayan, kinukuha. Actually, yung tinayuan ng Ayalang yan, nakipagkontrata sila 50 years sa sa University of the Philippines. Binabayaran nila yan. Pati yung isang high school. Long-term lease. Long-term lease. Alam mo kung sino nasa likod niyan? Dating sikat na mayor din dito. Nag-uumpisa sabihin ang pangalan. Sila may kagawa niyan. Na kumikita, sila lang. Kung sana, kung talagang... Ganito kasi meron doon sa bandang Payatas, Kadani. May nakausap akong pastor doon. Di ba mga squatter? May mga squatter dyan. Walang walang title. Ngayon daw ay naniningil sa kanila, Ayala. Opisina ng Ayala. Tatandaan ho natin, mula noon, kaya tayo naging bansang Pilipinas sapagkat tayo ay tinalian ng isang titulo ng lupa. Noon, ang tawag dito ng mga historian sa magkakahiwalay na 7,134 islands and islets, a nameless archipelago. A geographical expression pa lang ito. Walang pangalan. Ngayon, by virtue of discovery and conquest, tinalian ng isang titulo ng lupa ito. Anong pinangalan? Las Islas Pilipinas. Kaya tayo naging isang nasyon dahil sa pagkakabigki sa atin ng isang titulo ng lupa. Tatandaan natin mula Luzon hanggang Mindanao. Magkakaibang tribo yan. Inari nilang sila iita. Ayun ang ibig sabihin ng nasyon eh. Yung magkakaibang mga ng mga tatawag niya ng tribo. Mga iba't ibang mga dito. Indigenous people. Sabi nila na inari nilang sila iisa. Ano yung inari nilang sila iisa? Inari nilang sila tawaging Pilipino. Kasi tinalian na sila ng isang titulo ng lupa. Hindi alam natin mga Pilipino na tayo pala ay binibihis natin ang pangalan ng isang titulo ng lupa na yan ang Las Islas Pilipinas. Na yan ang ginamit natin 2012 ng kasagsagan ng laban natin sa China. Sapagkat pag sinabing titulo, ito ay may technical description, may specific meets and bounds ito. Sa China, mas luma pa ang kanilang dokumento pero ayan ay mapa lang yan. Wala Nine dash line. Wala yang meets and bounds. Hindi katulad ng isinabit natin, meron meets and bounds yan. Boundaries. Na ayan, ay na Article 3 ng Treaty of Paris na naka-specify doon ang boundaries. Ngayon, anong katunayan? Hindi pwedeng pabalaanan na tayo talaga ay ang meaning ng Republic of the Philippines in Spanish, Las Islas Pilipinas. Papakita sa inyo. Maganda ito. Ito yung unang
titulo ng lupa na ginamit natin sa Scarborough Shoal. Ito, napadyaryo pa ito. Ito, ayan oh, lumabas sa dyaryo, star oh. Ayan oh. Hindi ito mapa lang. Kung mapa lang ito, tatalunin tayo ng 9 dash line ng China kasi mas luma yun. Ito may meets and bounds ito, hindi natin alam. Ayan yan. Ngayon, ito na, magsasalita. The Grolier International Dictionary, Volume 2. Ayan yan. Tinignan natin ang meaning ng Republic of the Philippines. Ayan close up mo. Ayan oh. Ano, kita niyo Republic of the Philippines? Nakalagay in Spanish, Las Islas Pilipinas. Oh, yan oh. Close up niyo para maganda oh. Spanish, Las Islas Pilipinas. Sinabi pa yung owner. Came from King Philip II of Spain. Felipe. Ayan yan. Paano niya pamapapasabalian yan? Siyempre, pag titingin ka sa dictionary, ang hinahanap mo, yung meaning. Ayan pala meaning ng Republic of the Philippines. Bakit tayo, iba pinagtatanan tayo, lalo na isang abogadong namit namin sa Orientaan. Wala raw siya nakilalang isang tao na nagbabay-ari ng buong Pilipinas. Siguro, nakatulog siya. Nung ito, ayan, dinidiscuss ng kanyang professor. Kita niya yan? So, ayan yan, Cynthia. Na tayong Pilipino pala, hindi natin alam na tayo pala, ang binihis para natin dito, pangalan ng isang titulo ng lupa. Kaya tayo naging Pilipino, nakilala tayo sa buong mundo na Philippines. Ayan yan. Marami tayong patutuo dito. Ayan. Talagang sinikap natin yan, alang-alang sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Dapat lahat ng Pilipino magkaroon ng kalupaan. Hindi lang yung mga hayupang ng mga oligarkong yan, yung mga swapang ng mga politikong yan na sila ngayon ang nag-aangkin ng malaking kalupaan sa ating bansa. Kawawa tayong mga Pilipino. Hanggat hindi natin ina-adapt itong katotohanan, kaya ako humaharap, naghahamon ng public debate sa LRA, sa DAR, di na, patunayan nyo. Kayo nagmamayari ng kalupaan yan. Iisa lang tanong ko sa kanila, base na rin sa jurisprudence. Kung kayo nagmamayari ng lupang yan, nasaan ang titulo ng lupa? Sapagkat dyan nakasali ka yung karapatan. Wala sila may pakita. Ayan, sige. Samantala, ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda sa Pilipinas na aking bayan. Lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal.